Huwag kang mabahala sa kahol ng mga aso. Magandang morning, Philippines! Sa nagbabagong balita, naghihigpit ang ahensya ng gobyerno sa laws ng building code. Ayon sa aming secret agents, ilang gusali sa Metro Manila ang lumabag sa probisyon na implementa ng ating country. Isa na dito ang gusali na itatago natin sa pangalang Baby Girl. Agent X, pasok! Mike, andito ang sarapan ng Baby Girl Building sa Manila kung saan makikitang maraming violation sa ating building code. Sa entrance pa lamang, makikita mo na walang rampa para sa mga disabled na tao. Katulad niya, makikita nyo na gustong-gusto niya pumasok sa loob ng building pero hindi siya makapasok. Lo, bakit mo gusto pumasok sa Baby Girl Building? Bibisitahin ko yung aking apo. Sa tingin niya ang hirap kang umakyat dahil walang rampa. Tingnan mo ang aking kamay. Lalong lumalaki na. Tingnan niyo po kung gaano kahirap na walang rampa sa isang building. Ang ating handicap na person na si Michael, hindi siya makapasok sa building para mabisita ang kanyang apo. Pagpasok sa Baby Girl Building, mapapansin nyo na walang emergency exit plan na nakamount sa wall. Importante yun considering na ito ang main lobby ng building. Kailangan malaman ng mga tao kung asaan ang emergency exits just in case na may emergency na mangyayari. Ma-check na natin ang fire exit. Pagpasok pa lang natin sa corridor, makikita nyo na walang emergency exit or fire exit sign na nakikita dito. Ang width ng pintuan ay 0.60 lamang, pero ayon sa National Building Code, 0.80 dapat siya. Makikita niyo na masyadong makitid sa loob. Ang height naman ng doorknob natin ay dapat 0.82 to 1.06 lamang. Pero ito, hindi rin siya sumasang-ayon sa ating National Building Code. Makikita niyo na ating button sa elevator ay walang burial. So, hindi rin siya magagamit ng mga bulag kasi kailangan ng mga bulag na pakiramdaman ang botones sa elevator para alam nila kung saan sila pupunta. Ngayon, pupunta tayo sa basement. Lo, andito pala kayo? Oo nga eh. Papasok kami sa sasakyan namin, di naman may makapasok kahit na makalakad ako. Sa sobrang kitty niya, hindi rin ako makakapasok. Grabe talaga tong si Baby Girl Building. Pilipinas, papayag ba kayo? Back to you, Michael. Samantala, may fresh na balita, like me. May isang matandang lalaki na aksidente sa Baby Boy Building sa Metro Manila. Para sa pag-uulat, nandito si Agent Y. Pasok, Agent Y! Bravo! Dito, naganap ang karumal-dumal na aksidente dito sa Baby Boy Building. Si Manang ay paakyat dito, sakay ang kanyang wheelchair. At kung iyong mapapansin, ang rampa ay masyadong matarik. At saka kung titignan nyo, ang handrail masyadong mataas. Kung inyong mapapansin, ang rampang to ay masyadong mataas. Dapat, ang ratio lang nito ay 1:12. Nandito ngayon tayo sa basement parking ng Baby Boy Building. Kung inyong mapapansin, masyadong mataas ang switch na to at masyadong malayo ang distansya niya mula sa door latch. Ano ang gagawin nyo? Hayaan nyo na lang bang ganito? Back to you, Mike. Salamat, Agent Y. Grabe talaga ang mga baby buildings sa Metro Manila. Nakakatakot pumasok, di ba? At para sa ating huling balita, nagrereklamo si Miss Reclamador sa pagbisita niya sa Binondo Suites sa Manila. Para sa pag-uulat, pasok, Agent Z. Miss Reclamador, ano kung nangyari sa inyo nung pumunta kayong Binondo Suites, Manila? Grabe, ay nako. I was with my aunt when I went to the hotel and grabe, nahirapan siya umakyat ng entrance kasi isang sideline may handrail. When we went inside the lobby, she has such a hard time to get into the bathroom kasi walang ramp. Stairs lang ang meron. Steep pa yung stairs, munti pa siya mahulog. Hindi talaga disabled friendly yung hotel na yun.
What if may bulag? Di niya makikita or malalaman kung saan siya pupunta. Ano yung CR? Kasi walang burial yung mga sign ng CR. Tapos lastly, hindi siya makahugas-hugas ng kanyang kamay sa sink because the sink was so high. Ay, diba ito? Papayag ba kayo, Pilipinas? Back to you, Mike. Hanggang reporting na lang ba tayo, mga kababayan? Wala na ba tayong gagawin action about this? Kung ano man ang iyong nalalaman na katiwalaan, isumbong nyo kay Zenith. At para sa ating huling balita, Ano? samantala, may fresh na balita, like me, may isang matandang na aksidente sa building ng Big Boy Manila. Kung nyo mapapansin, ang rampang ito ay masyadong mag-ari. Kung titignan nyo sa building ko, ito ay dapat nasa 1.12 lamang. Kung nyo mapapansin, ang height ng handrail ay dapat hindi sobra sa 1.12. Kung titignan nyo, masyadong matarik ang rampang ito. Kung nyo kung mapapansin, ang rampang ito ay masyadong matarik. Dapat, ang height lang nito ay nasa 1. Mike, andito ako sa harapan ng Baby Girl Building kung saan maraming makikitang violation sa ating building code. Makikita nyo na sa entrance pa lamang ay walang rampa para sa mga disabled na tao na gustong pumasok. Katulad niya, hirap na hirap pumasok, pero gusto pumasok.